Dr. Edsel Salvania po ay ating gambalain. Dr. Edsel, isa pong pinagpala at malusog na bagong taon sa inyo. Good morning po, Doctor. Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood. Happy New Year. Yes, sir. Sir, ano ho ba ito? Human metapneumovirus na ngayon nga po ang sinasabi. Opo, ay meron na pong pagkalat sa bansang China. Can you just confirm that, please? Yes po, Manong Ted. Actually, itong human metapneumovirus, pangkaraniwang cause po ito ng ubot-sipon. Para rin po siyang trangkaso. Hindi naman siya bago. 2001 siya na-discover. Pero ang ebidensya is nagsisirculate na yan sa humans for more than 100 years. Yung question lang kasi ngayon, bakit nga ba ito parang bago, is because mas marami na yung tools natin ngayon para ma-detect siya. Hindi siya na-detect dati kasi medyo molecular yung ginagamit, RT-PCR. Pero ngayon na sobra na natin daming RT-PCR dahil sa pandemya, mas na-detect na po siya kaya lumalabas itong mga ganitong balita. Opo, pero kasi nga po, kaya siguro may mga nababahala din dahil kung ating maaalala, ang pinanggalingan ng COVID-19, dati na rin po namang virus, di ba? Yes po, Manong Ted. Pero kasi yung COVID-19, lalong-lalo na itong virus na nagkakos ng COVID-19, yung SARS-CoV-2, na related dun sa SARS-CoV-1, which was the original SARS, nag-jump po ito diretso from animals. Itong human metapneumovirus, matagal na po talaga ito. And nakikita naman natin the longer a virus is circulating in the human population, nakaka-adapt na siya at less and less na po yung severe disease na nakakos niya. Opo, ayun. Kasi nga din po, alam nyo na, hindi maitatanggi yung pangamba ng marami dahil nga sa ating karanasan sa COVID-19. So, sa ngayon po, ano ba ang advisory mismo ho ng WHO o ng inyo pong, ng inyong hanay? Di ho ba may mga journal kayo na binabasa? Saan po ngayon ang maraming kaso nito? Sa anong bansa? Yes, Manong Ted. So, ang report ngayon na itong sa China na may increase, ito po talaga nangyayari every winter. Parang trangkaso po siya, yung kanyang nakokos na disease and yung kanyang pag-increase and decrease, seasonal po ito. Kung titingnan natin po sa Pilipinas, may datos rin tayo. Parang ganun din, napaparallel niya yung pag-increase ng flu tapos bumababa. Isa po ito sa pinakapangkaraniwang cause ng ubo at sipon sa mga bata. In fact, by the time 5 years old ang isang bata, most likely nagkaroon na siya ng at least isang beses ng human metapneumovirus. In general, ano po ito, mild disease, pero katulad rin ng trangkaso dun sa mga very young and very old at yung may mga immunocompromised, pwede po siya mag-cause ng severe disease, pero not more deadly than the flu po. Okay, sige po. So, sir, doktor, ano po muna ang sintomas nito? Kung may kaibahan man sa pangkaraniwang trangkaso at ano po ang gamot, doktor? Yes po, Manong Ted. Actually, very, very difficult to diagnose itong human metapneumovirus based on symptoms only. Parang ubot-sipon lang po talaga siya. In fact, the reason why 2001 lang nila na-discover for sure na itong human metapneumovirus is because wala talaga siyang masyadong pinagkakaiba dun sa mga ibang respiratory illnesses. They had to use a very sophisticated technique sa molecular biology para masabi nila na ito yon. At ang nakita nila, it was very related to a similar virus sa mga ibon. Pero yun nga, mukhang nag-circulate na siya ng matagal sa humans, pero discovered lang siya later on kasi number one, wala naman distinct symptoms sa kanya. And number two is, yun nga, very sophisticated yung kinakailangan na diagnostic. Sa ngayon po, meron pong pag-aaral para gumawa po ng bakuna at para po maghanap ng effective treatment. Pero sa ngayon, wala pa pong approved na vaccine or approved na drug. Pero yun nga, katulad ng sinabi natin, most of these diseases are very mild, parang ubo, sipon, except nga doon sa mga taong may compromised na immune system.
Yes, Doc, sabi nyo ang mataas ang kaso sa China nitong HPMV pero hindi naman siya bagong virus. Sa ibang mga bansa meron ding winter pero bakit yung pagtaas ng kaso dito natin sa China nakikita? Well, actually, hindi lang naman sa China. Maraming places, lalo na, like sa US, actually, up to 12-15% of respiratory illness sa mga bata, usually human metapneumovirus. Pero ewan ko na lang kung bakit natutukan tong China. Katulad niyan yung mycoplasma, remember? Meron na naman tayong mycoplasma dito. Ang nangyayari lang kasi siguro, I don't know, is unang-una yung sa pandemic kasi na-focus yung China. Kahit anong gawin ng China kung may respiratory virus, I guess people are paying attention kasi yun nga, strike 2 na rin sila, di ba? SARS-CoV-1 tapos SARS-CoV-2. But yung sa human metapneumovirus, this is a very common virus and I don't think there's a potential for pandemic at this time kasi adapted naman siya sa humans and in general, every winter season sa mga temperate countries, tumataas talaga to, including dito sa Pilipinas. Oo. Sa mga balita sinasabi no, sa China, kadalasan nakikita daw po ito sa mga bata, hindi masyado sa matanda. Sa ibang mga bansa tulad po ng US na nabanggit niyo and even yung mga kaso dito sa Pilipinas, sa bata rin po ba o halo ito bata at matanda? Yeah, actually even sa China meron din sa mga matatanda. Pero yun nga, mild in general yung disease except for yung mga immunocompromised. But it's 12 to 15% of all colds, respiratory illnesses in children are probably caused by this virus. And bata yan sa pag-aaral dito and also sa Amerika. So yung distribution niya more or less is the same. It's a very common virus that causes cold-like symptoms. Okay, sige. So puntahan natin siya yung cure ha. Kung sabi nga ni doktor, wala pa ho na i-inventong gamot dito o bakuna. Pero kapag tinamaan ka, doktor, nito at maayos ang iyong pangangatawan, regardless of the age, mawawala na lang ba ito? Yes po, Manong Ted. Actually, parang ubos-sipot. Yung some people, medyo naglilinger ng konti. Katulad rin pag magkaroon ka ng trangkaso. Yung ibang tao, 1-2 araw, nakakabalik na sa trabaho. Yung iba, siguro, sinisipon pa rin sila 2 linggo na. So, yung ganong sitwasyon, may kinalaman rin sa immune system ng tao and also yung virus mismo kasi iba-iba nga yung mga strains nitong virus na to. Opo, sige po. So, yung pong, di ba ho, kapag medyo tinatrangkaso ka na, uunahan mo na, inom ka ng paracetamol, di ho ba? Dito ho ba ganun din po? Eventually din po mawawala din yung pakiramdam mo na para kang sinisipon tatrangkasuhin sa pag-inom ng paracetamol? Yes po, Manong Ted. So, not just paracetamol but other symptomatic treatments like yung paggamit ng mga decongestants, mga antihistamines para hindi ka bahing ng bahing. Okay. And of course, important yung ating healthy diet, getting enough sleep and getting enough rest para makarecover po yung ating katawan. Sige po, so ulitin ko lang ha, wala pong danger ito kapag po may bata pa at saka immunocompromised, ganun din po, hindi ito nakamamatay? Yes po, parang RSV rin po, naalala niyo yung respiratory syncytial virus. Yung sa mga super bata na immature yung immune systems o yung mga elderly, para po siyang trangkaso. Ang severe disease is usually in the very young, in the very old, and in the immunocompromised. Pero everybody in between, mostly ubo-sipon lang po yan at worse parang trangkaso po. Okay, sige po. And then kung sakasakali po, ang pwede pong kapag pinabayaan mo ang iyong sarili dito, nauuwi ba ito sa pneumonia? Yes po, pwede po mag-cause ng pneumonia ang human metapneumovirus. Katulad rin po ng RSV, respiratory syncytial virus. At ang trangkaso po, nakaka-cause rin po ng pneumonia. So these are all very common respiratory viruses na yun nga, kung mahina ang immune system natin, pwede talaga siya maging severe. At para mawala na yung worry no nito mga viewers and listeners natin. Kasi kalat ngayon no on social media yung mga videos and even photos diyan sa China kung saan crowded yung kanilang mga ospital. Hindi magkakaroon ng nangyari noong 2020 na COVID-19 dito sa HPMV. Yes po, malayo po talaga yung posibilidad na mag-cause ng panibagong pandemic dahil itong virus na to, kilala na po itong virus na to na naming mga infectious disease
specialists, and yun nga, for the most part, this is a self-limited illness, gumagaling po ang tao, at sa ngayon wala namang ebidensya na mag-cause po ito ng panibagong pandemic. Ay, salamat po dito po sa informasyon na ito at ating maitama itong mga kung ano-anong kumakalat ngayon. Pahabol lang po, Doktor, meron daw hong Mpox new variant ngayon? Ang alam po natin is itong pinakabagong report, actually last year pa to, yung tinatawag na monkeypox clade 1B. At yun po yung nag-emerge galing sa Democratic Republic of Congo. And binabantayan ngayon. Pero for now, mukhang wala naman bagong cases na nare-report dito sa Pilipinas. Actually, wala pa tayong clade 1B, puro clade 2B yung nakita natin dito sa Pilipinas. Pero binabantayan po natin ito. Marami po rin tayong mga leksyon na natutunan doon sa pandemic, kaya mas pinapaigting po natin yung ating surveillance. Sige po. Okay. So sa ngayon po, Doc, ang sitwasyon sa Pilipinas, trangkaso, ubo, sipon ang common dahil din po sa panahon, no? Yes po, Manong Ted. And malamang meron na rin dyan halo-halo RSV, influenza, and itong human metapneumovirus, hindi po ito bago na virus. Opo, kasi nga din, minsan napakainit, maalinsangan, tapos the usual, no? Opo, pabago-bago din po ang temperatura na nagiging sanhi po ng ating, yung sipon, ubo-ubo, trangkaso, kaya importante rin po na maging malusog ang ating pangangatawan. Dr. Edsel, muli po salamat na marami sa inyo pong napaka-importanting panahon na binigay po sa atin para maiklaro po ang isyong ito. Mabuhay po, Dr. Edsel. Thank you po. Anytime po, and stay safe. Opo, salamat na marami. Dr. Edsel Salvania, ang ating pong consultant.